Never pa ako naka-experience na nag-away-away sila. Pero dahil mga babae itong mga to, paiba-iba ng mood sila. Yan. Pero ang maganda lang sa ganitong relationship, pag yung isang babae, let's say yung isang babae, nagbago yung mood niya, hindi maganda yung gising niya, kailangan niyang ayusin yun nung mag-isa siya. Kasi may iba akong babae, yun ang papansinin ko ngayon eh. Kumbaga alam nila na pag bad mood sila, iba yung kakausapin ko. Yun din ang maganda sa ganitong relationship eh. Dahil, kunyari isa lang yung babae mo, di ba? Pag bad mood yun, ngayon kailangan mo siyang suyuin dahil isa lang siya eh. Siya yung kasama mo sa kotse, mag-isa lang, alam mo hindi kayo mag-usap sa bahay, di ba? Pero pag ganito, meron kang 4 na asawa, ganyan, bad mood yung isa, edi doon ka sa 3 na good mood. Tapos magigets niya yun na, pag tuwing bad mood ako, hindi ko nakukuha yung attention niya. So ayusin niya ngayon yung sarili niya. Ibabalik niya sa good mood yung sarili niya. Pag one-on-one lang kayo, di ba? Madadamay ka ngayon dahil bad mood yung babae mo, masisira din araw mo. Pero kung meron pang iba naman, doon ka lang sa good mood. Yun nga sa tingin ko, pag hindi pa ganong aral sa ganitong game, yung ibang lalaki, pag bad mood yung babae nila, tinatry nilang solusyonan. Pwede namang hindi solusyonan kasi magbabago rin naman mamaya eh. Pwede mo lang hintayin nga eh. Madalas pag lumalabas, kumpleto kaming lumalabas. Pero minsan, yung one-on-one sa labas, sobrang minsan lang. Kunyari, mamamalengke. Tapos yung isa, siya yung may alam ng mga dapat bilhin. Siya yung kasama ko ngayon doon. Ako yung magdadrive papunta doon sa palengke. Tapos yung iba naman, gagawin nila yung mga trabaho nila sa bahay. Doon lang nagkakaroon ng one-on-one time sa mga ganung ano. Pagdating naman sa kung sinong katabi ko sa gabi, yan, meron yan silang araw na sila yung tatabihan. Hindi ko yan sila pinagsasabay-sabay na katabi ko silang lahat, hindi. Kasi kailangan din nila ng babae rin to bandang huli, kailangan nila ng quality time sa lalaki nila. Mas mahirap pag isa kasi nga, pag tinoyo yun, mararamdaman mo talaga eh. Pag 4, hayaan mo lang yung tinutoyo dun eh. Huwag mo lang kakausapin eh. Bandang huli, kakausapin ka ulit niya pabalik eh. Ang mahirap lang dun, mas maingay. Siyempre, hindi humihinto yung mga bibig ng mga yan eh. Pero, pag tahimik yung bahay, ibig sabihin may problema. Diba? Ibig sabihin may nag-aaway dyan. O kaya lahat yan, bad mood, pag tahimik, diba? Kaya okay na rin yung maingay sila dun. Hindi naman kami araw-araw ng mga to eh. Hindi ko binibigay lagi yun eh. Kasi, busy rin ako na tao, di ba? Dami kong ginagawa. Plus, sa paniniwala ko to na dapat hindi mo laging yung babae mo. Bibigay mo lang yun kung deserve niya. Kasi minsan, yun ang mali ng ibang mga lalaki. Kunyari, bad mood yung babae nila. Pag gabi, pa rin nila yun. E di ngayon, may gets ng babae na, okay lang pala mag bad mood, nakukuha ko pa rin yung attention niya. Sa akin, hindi ganun. Pag tama yung ginagawa niya, okay siya buong week, yan, pwede kaming sa ganitong relationship din, kailangan din matindi yung discipline mo sa mga sexual desires mo. Kasi pag hindi, kunyari wala kang control doon, mawawala ka sa purpose mo. Kasi ikaw ba naman, lagyan ka ng 4 na babae dyan sa bahay mo eh. Eh kung doon ka lang magpo-focus, wala na. Yung totoong purpose mo, hindi mo na maaasikaso ngayon. So dapat, disiplinado ka rin na doon ka lang sa purpose mo at hindi talaga yung iniisip kasi ng mga tao sa akin, kaya ako may 4 na babae dahil gusto ko yung mga benefits niyan pagdating sa... Pero hindi yun ang pinaka-point nun eh. Ang point ng pagsasama namin to is magtutulungan-tulungan kami. Yes, merong mangyayari sa amin dahil bandang huli babae siya, lalaki ako. Pero hindi yun ang pinaka-purpose namin. Ang purpose is magtulungan kami dito.